we pray. Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang siyang mabuti para sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, bago po tayo magsimula, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y tinutuon. Ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen and amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos, tunay Panginoon na kayo ang dapat papurihan, kayo ang dapat sambahin, at kayo Panginoon ang dapat itaas ang pangalan sa umagang ito. Panginoon, dumaan ang isang buong linggo mula Lunes hanggang Friday, Panginoon, hanggang ngayong linggo, hindi tumigil ang ulan, pero hindi po kayo nagbago. Hindi po tumigil, Panginoon, ang unos ng bagyo, pero Panginoon, kayo pa rin po ang Diyos na kilala namin na tapat, kayo ang Diyos na kilala namin na makapangyarihan, kayo ang Diyos na kilala namin na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, sa umagang ito, sa amin pong paglapit sa inyo, dalangin po namin na ang aming mga puso ay pakalinisin ninyo. Panginoon, kung meron kayong mga nakikitang karumihan sa mga puso namin ngayon, ito man po ay malaki or maliit, sadya naming nagawa or hindi namin sadyang nagawa, kami po, Panginoon, ay patawarin ninyo dito. Lord, dalangin namin ang malayang pagkilos ng banal mong Espiritu sa aming buhay. At dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, lalabas kami sa bulwagang ito na meron pong paghipo at pagbabago sa amin dahil sa inyo. Salamat po aming Diyos na buhay. Salamat po aming Jesus sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito kami po, Panginoon, ay sigurado na kami po ay para sa inyo. Salamat po aming Ama sa Langit. This is the day for you and we rejoice, O Lord God, the word na pag-uusapan namin po ngayon. We offer the highest praises and honor. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po mga kapatid ay makakaupo na po. May tanong po muna ako mga kapatid sa bawat isa. Sino po dito ang hindi pa nag-aalmusal ngayon? Magtaas ka na kamay, maging honest tayo. Sino po dito ang hindi pa nag-aalmusal ngayon? Maging honest tayo, meron akong dala oh. Ayaw niyo ba ng almusal? Ayan, so nakita ko si Ate Girlie. Ate Girlie, lapit nga kayo dito dahil hindi ka pa nag-aalmusal. Ayan. So sino pa ang hindi nag-aalmusal? Taas ang kamay. Ayan, Tito Richard, lapit po kayo, Tito Richard. Ayan. Tito Richard and Ate Girlie, dahil hindi pa kayo nag-aalmusal, meron akong ipapatikim sa inyo. Tito Richard, lapit po kayo. Ayan, Ate Girlie, lapit po kayo sa ano po natin. So ito po ay binili ko pa po sa ibang lugar. So masarap na masarap po yan. Unang tikim. Sigurado ako, busog kagad kayo. Hindi, joke lang. Ayan, sa mga kapatid, sa mga hindi pa nag-aalmusal, katulad ni Ate Girlie at ni Tito Richard, lapit po kayo dito, Ate Girlie and Tito Richard. May gusto po akong ipatikim sa inyo. Okay? And sa pagtikim po ninyo, gusto ko lang pong i-dip ninyo yung inyong mga kamay. Ayan, Tito, ito po, i-dip nyo po yung kamay nyo dyan. And Ate Girlie, i-dip nyo po ang kamay nyo dyan. And then, tikman nyo po. Oh, seryoso po. Malinis po yan. Inalkoholan ko pa po yan. Ayan, oh, yan. Okay na po yan, Tito. Then, tikman nyo po. Ayan. Ayan, okay. So, may tanong po ako sa kanila, sa pagtikim po nila dito sa mga ibinigay po, binigay ko po sa kanila. Ate Girlie, anong lasa ng tinikman mo sa umagang ito? Teka lang, peran po ng mic ha. Teka lang, ayan. Ayan. Ate Girlie, ano pong lasa? Sige po. Maalat. Alat ba talaga to? Oo, maalat talaga yan. Maalat. Ayan, so maalat ang tinikman ni Ate Girlie. Kay Tito Richard. Tito Richard, lapit po kayo kasi medyo malayo yung mic. Matamis po na parang may coffee. Ayan. Ayan, so matamis na merong halong parang kape. Salamat po Tito Richard and Ate Girlie. Palakpakan niyo po sila. Alam niyo po mga kapatid, itong dalawang ingredients na to, kapag ito ay ipinaghalo sa iba't iba pang mga ingredients, katulad ng baking soda, katulad ng harina, katulad ng asukal, tayo po ay makakabuo ng isang masarap na cake. Tayo po ay makakabuo ng isang masarap na pastry or tinapay or anything else na pwedeng gawin sa mga ingredients na to. Alam niyo po ba mga kapatid, ang buhay natin minsan ganito. Minsan maalat, minsan ang buhay natin matamis, minsan ang buhay natin punong-puno ng pait,
At minsan, ang buhay po natin, mga kapatid, punong-puno ng sarap na kung ano man ang mga natatanggap natin, ito po ay na-enjoy natin. Alam niyo po, anuman po ang mga sitwasyon na ating mga kinakaharap, pait man ito, alat man ito, tamis man ito, or kung ano pa man ang mga sitwasyon na meron kayo, kapag ito po ay pinagsama-sama, nagiging isa pong magandang bagay. Katulad ng isang cake. Di ba? Maalat ito, pero pag ito ay hinalo sa matamis at kung ano pa mang ingredients, ito po ay nagiging isang masarap na cake. Sa buhay natin, mga kapatid, maaaring ngayon, nakaupo ka dyan, nakakaranas ka ng maalat na pamumuhay. Maaaring ngayon, nakaupo ka dyan, mga kapatid, nakakaranas ka ng bitter na buhay. Maaaring ngayon, nakaupo ka dyan, nakakaranas ka ng sweet and delicious life na nararanasan mo ngayon. Alam niyo po, ano pa man ang sitwasyon nyo, in every situation we have, God is still working. Amen? Amen. God is still working in our lives. Kaya lang, mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na minsan natatanong natin, Pastor, minsan natanong ko na rin to, nagpray naman ako, Pastor. Sumunod naman ako sa Diyos, Pastor. Nagtiwala naman ako sa Diyos, Pastor. Pero bakit hanggang ngayon, ang tagal-tagal matapos nitong pinagdadaanan ko, 1 taon nang maalat yung buhay ko, Pastor. 1 taon na, Pastor, yung mapait ang buhay ko. Pastor, 5 taon nang magulo ang buhay ko. Bakit, Pastor? Or maaaring ilan sa atin dito, mga kapatid, nakatanggap na ng pangako mula sa Diyos. Magsabi nga dito ang mga nakatanggap na ng pangako sa Diyos. Magsabi ng amen? Amen. Maaaring lahat tayo dito, nakatanggap na ng pangako sa Diyos, pero hindi pa na-fulfill. Di ba? Hindi pa natutupad. 5 taon na yung pangako, Pastor. 10 taon na. 1 taon na. Siguro 6 months na, Pastor, para sa akin. Pero hindi pa rin natutupad ang pangako ng Diyos para sa akin. Or ilan sa atin dito, nagtanim na ng faith, nagtanim na ng pananampalataya, pero hindi pa rin nakikita ang bunga. Alam niyo po, mga kapatid, wag po tayong mag-alala. God is working behind the scene and He is not done with you yet. Hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. Habang nabubuhay ka sa mundong to, ibig sabihin may maganda pa siyang plano at misyon para sa iyo. At habang nabubuhay ka sa mundong to, may purpose ka pa sa umagang ito. Pakisabi sa katabi mo, God is not done with you yet. Kaya ang title natin sa umagang ito, mga kapatid, is God is not yet done. Basahin po natin ang Romans chapter 8, verse 26 to 28. Basahin po natin. In the same way, the Spirit also helps our weakness. For we do not know what to pray for us. For us, we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Verse 27. And He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Because He intercedes for the saints according to the will of God. Verse 28, basahin natin. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Mga kapatid, in Romans chapter 8, verse 26 to 28, pinapakita po dito that while God was working behind the scenes sa buhay natin, while God was working behind the scenes sa mga magagandang bagay sa buhay natin, hindi daw dapat tayo maging passive. Nabanggit ko kanina, hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. At dahil hindi pa tapos sa iyo ang Diyos, may gagawin pa siyang maganda para sa iyo. At dahil may gagawin siyang maganda para sa iyo, tayo bilang isang Kristiyano na naghihintay dun sa magandang bagay na ibibigay ng Diyos sa atin, hindi dapat tayo mananatili lamang at walang gagawin. Hindi dapat tayo magiging passive, dapat tayo magiging active. And we as an active Christian, meron po tayo mga matututunan dito sa verses na nabasa natin in Romans chapter 8 verses 26 to 28. So there are things we must do in the waiting of God in our lives. So what to do while God is working? Ano nga po ba yung dapat nating gawin while God is working in our lives? Basahin natin, number 1, mga kapatid, while waiting for God's working in our lives, number 1 is to stay weak. Marahil ilan sa inyo dito sa mga oras na ito magtataka, Pastor,
Bakit sinabi mo na habang naghihintay kami sa mga magagandang bagay na gagawin ng Diyos para sa akin, manatili kaming mahina? Alam niyo, sa mundo natin, kapag ikaw ay mahina, if you are weak in the community, you are least. Ibig sabihin, ikaw yung pinakalas. If you are weak, mga kapatid, sometimes the people ay titignan kang talunan. But in the Bible, mga kapatid, when you are weak, when you are humble, when you are down, the Lord will give you strength. Tignan po natin ang verse 26. Basahin natin. In the same way, the Spirit also helps our weaknesses. Saan daw tumutulong ang banal na Espiritu, mga kapatid? Saan daw nagbibigay ng kalakasan ang banal na Espiritu? Sa mga panahon na tayo ay mahina. Sa mga panahon na tayo ay nanghihina. And as we stay weak, mga kapatid, in our flesh, let the Holy Spirit be strong. Akala ng iba, kapag narinig nila yung stay weak, it means you have to be weak at all aspects of your lives. It means, mga kapatid, you have to stay weak in your flesh. And you have to be strong in the Holy Spirit. What does it mean? Papatayin mo yung katawan mo at bubuhayin mo yung banal mong spirito sa espiritu mo, sa katawan mo. Bakit? Kasi doon po pumapasok ang kalakasan ng Diyos. Sa tingin nyo ba, papasok ang kalakasan ng Diyos kung lagi nating sasabihin at i-admit that we are already strong. Malakas na ako. I don't need God anymore. Malakas na ako. Hindi ko na kailangan ng Diyos sa pamilya ko. Malakas na ako. Hindi ko na kailangan ng Diyos sa trabaho ko. Malakas na ako. Hindi ko na kailangan ng Diyos sa pag-aaral ko. Ang resulta nun, mga kapatid, it will cause us maging pride. Magkaroon ng pride. Pero kapag tayo ay ina-admit sa Diyos that we need Him more in our lives, mga kapatid, the Holy Spirit, mga kapatid, ay mas magiging malakas. God does not need your strength. He wants your dependence. Ulitin ko, God does not need your strength. Sa tingin mo ba kailangan ng Diyos ang kalakasan mo para masabi ng Diyos na palalakasin ka niya? Hindi. Hindi kailangan ng Diyos yung kalakasan na nagmumula sa iyo. Hindi kailangan ng Diyos yung kalakasan na nagmumula sa akin. Ang kailangan ng Diyos yung maging dependent ka sa Kanya. When we say dependent, mga kapatid, 100% all of your decisions ibibigay mo sa Kanya. When we say dependent, mga kapatid, all your trust, hindi 99%, hindi 88%, hindi 50%, kundi 100% ibibigay mo sa Kanya. Para kang isang taong nakasandal sa isang building. Kailangan 100% nakadependent ka sa Kanya kasi hindi siya basta babagsak. And even here in these verses, mga kapatid, as we are waiting for God's work in our lives, as we stay weak, alam niyo po, may mga pagkakataon sa atin na kapag nagpipray tayo, hindi natin alam kung ano yung mga gusto nating ipag-pray sa Diyos. Naranasan niyo ba yun? Di ba minsan nagpipray kayo, halimbawa kaninang umaga, nandito kayo, nakapikit kayo, nag-worship kayo, pero hindi nyo naman talaga alam kung ano yung gusto nyong sabihin para sa Diyos. Di ba? Hindi nyo naman talaga alam kung ano yung gusto nyong ibigay para sa Kanya or itaas para sa Kanya. Pero the Lord knows, mga kapatid. And sabi dito, when you don't know what to pray, He will pray for you. The Holy Spirit will pray for you. When you don't have the words to speak, He will speak for you. Kung hindi mo kaya magsalita, ang Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu, ang magsasalita para sa iyo. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, maraming tao ang mahilig maglaro ng pretending. Alam niyo yung word na pretending? Yung nagpe-pretend na kunyari malakas pero deep inside pala wasak. Deep inside pala mahina. Deep inside pala nasasaktan. Deep inside pala hindi okay. Kaya kapag umuwi, sobrang lungkot. Kaya kapag umuwi, sobrang magmumukmok. Kasi hindi pala talaga sila okay. You can see them smiling. You can see them laughing. You can see them happy. Pero deep inside of them, mga kapatid, may mga nagpe-pretend na hindi pala talaga okay. Alam niyo po, this is not the time to pretend that you're okay. Hindi man parehas ng ilang tao yung weaknesses natin, meron din tayong sariling weaknesses and we need to admit it to the Lord and say, Lord, Holy Spirit, I need your help. Kailan nyo huling sinabi sa Panginoon na, Lord, I need your help? Kailan?
Magsabi nga ng amen nung nagsabi kaninang umaga. Amen nga. Magsabi ng amen nung nagsabi na, I need your help, Lord, buong linggo. Magsabi ng amen. Amen. Alam nyo, lahat tayo kailangan ng Diyos. And we need the help of the Lord. Because physically, like what Jesus said, we are weak. Di ba? Sabi ni Jesus, the spirit is willing, but the flesh is weak. We are weak in our flesh, mga kapatid. Isuko natin to sa Diyos. Kailangan natin ng tulong niya. Maaaring sabihin natin, Pastor, I am strong because I am disciplined. Disiplinado akong tao. Hindi ako kumakain ng lechon. Pastor, hindi ako basta-basta natutulog ng alas 4 ng umaga. Natutulog ako ng alas 6 ng gabi. Alas 6 pa lang, tulog na ako, Pastor. Diba? Aga naman masyado nun. Diba? Kauuwi lang, tulog na. So, alas 6 pa lang, tulog na ako, Pastor. Disiplinado ako. Even sa pag-inom ng tubig, 8 glasses of water, hindi ako nainom ng soft drinks, Pastor. Sobra akong disiplinado. Alam niyo po ba, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kadisiplinado, that is not enough. Bakit? Look what happened to Samson. Malakas siya. Di ba? Parang walang makakatalo sa kanya. Pero ano nangyari? Bumagsak siya. Di ba? Alam niyo, maraming tao na napakalakas, pero dumating ang panahon na bumagsak din sila. Because that's not enough, mga kapatid. Discipline can start the journey, but only dependence on God can finish it. As we stay weak and make our spirit strong, mga kapatid, we need to depend on God so we can have, mga kapatid, so we can meet the finish line. Para marating natin ang finish line sa buhay natin. God is not looking for people who are strong enough. He is looking for people who know they are not strong enough. Pansin nyo to, pansin nyo. Yung mga ginagamit ng Diyos, madalas yung mga taong hindi naman ganun kagalingan. Pansin nyo, di ba minsan magugulat ka, bakit naman ito biglang ginamit ng Diyos? Mas magaling ako dito eh. Bakit ito yung ginamit ng Diyos? Parang yung salita niyan, mas magaling pa ako magsalita dyan eh. Bakit ito yung ginagamit ng Diyos? Mas mataas ako dyan, mas gwapo ako dyan. Bakit siya? Di ba? Sometimes mga kapatid, the Lord is not looking for the strong people. Hindi siya naghahanap ng ganun. Although ginagamit niya rin ang mga taong malalakas, pero mas ginagamit niya yung mga taong nagpapakumbaba, yung mga taong alam sa sarili nila na kailangan nila ng Diyos. Pansin niyo si Moises. Nung sinabi niya kay Lord, Lord, hindi ko kayang magsalita. Lord, hindi ko kayang kausapin si Pharaoh. Lord, hindi ko kayang gawin to. Anong ginawa po ni Lord? Mas lalo siyang pinalakas. At ang Lord ang nagsalita para sa kanya. Now, mga kapatid, when I say stay weak, it doesn't mean give up on trying. Ulitin ko, pag sinabi kong stay weak, it doesn't mean give up on trying. It means give up on trusting in yourself. Ulitin ko give up on trusting in yourself, your own strength, and begin surrendering and leaning on the Holy Spirit. Mas magtiwala ka sa Holy Spirit kaysa sa sarili mong kalakasan. Hindi tayo malakas. Mga kapatid, kailangan natin ng Diyos. Masasabi ko sa inyo, kapag pinagmalaki nyo na kayo ay malakas at hindi kayo babagsak sa kahit anong tuksong darating sa inyo, anytime soon babagsak ka. You need to admit to the Lord that we need the Holy Spirit's strength. Alam niyo po, you can be disciplined and still disobedient. If you're moving without God's leading. Ulitin ko, pwede kang disiplinado, pero hindi ka sumusunod. If you're moving without God's leading, tignan nyo itong mga Pharisees. Ang mga Pharisees po, mga kapatid, they are disciplined. Alam natin kung gaano sila kadisiplinadong mga Pariseo noon sa simbahan nila. Di ba, alam natin yon. Sila ay nagdadasal, hindi yun tumitigil. Kapag oras ng dasal, talagang dasal. Disiplinado sila. Kapag oras ng pagpa-fasting, nagpa-fasting sila. Kapag kailangan mag-tithe, nagta-tithe sila. Kasi yun ang batas. Isa pa, kapag kailangan basahin ng salita ng Diyos, study the scripture, they are reading it because they are disciplined. Pero sa tingin nyo, ano yung na-miss nila? Ano yung hindi nila na-achieve, mga kapatid? They miss Jesus. Hindi nila, mga kapatid, hindi sila nagkaroon ng personal relationship kay Jesus. Why? Because they depended on their works, not God's grace.
Nagdepend sila sa works na ginagawa nila, hindi sa grasya na ibinigay ng Diyos para sa kanila. So pakisabi sa katabi mo, mga kapatid, panatilihin mong maging malakas ang banal na spirito para sa iyo. Ang haba, sabihin mo na lang ganito, maging malakas sa iyo ang banal na spirito. Alam niyo po mga kapatid, weakness, ang pagiging mahina, weakness isn't failure. It's the doorway to power. It's letting your flesh die so the spirit can thrive. Ulitin ko, ang weaknesses po ay hindi pagkatalo. It's not a failure. Ito po ay daan sa kapangyarihan ng banal na spirito upang ang ating laman ay mamatay at ang banal na spirito ang kumilos. And according to Romans 8, chapter 8, verse 26, again, sabi doon, the Spirit helps our weaknesses. Pinalalakas tayo ng banal na Espiritu. Lean on the Spirit, not on your emotions. Ulitin ko Lean on the Spirit, not on your emotions. Last week, diniscuss po ni Pastor Joe ang do not follow your heart. Diniscuss niya yun because we know that heart and our emotions is very deceiving. Tama po ba mga kapatid? Sometimes, alam niyo po ang mga tao, nakasalalay sa kanilang nararamdaman kung meron bang banal na spirito. Di ba nagpipray sila? Teka lang, nagpipray ako, hindi ko maramdaman yung banal na spirito. Hindi ko pa nararamdaman sa sa puso ko. Parang walang spirit dito. Di ba? Akala natin wala, pero talagang meron. Kapatid, hindi nakasalalay sa nararamdaman mo kung merong banal na spirito or wala. Ang banal na spirito, ano man ang nararamdaman mo, laging nandyan para sa'yo. Amen? Hindi siya nawala. Akala ng tao kapag mali na yung nararamdaman nila, akala ng tao kapag manhid ang nararamdaman nila, masaya sila or hindi, nagbabago yung presensya ng banal na spirito. Hindi po nagbabago. Wala pong ganon na binanggit sa Bible. Ang sinabi sa Bible, the Lord is there with you, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. It means the Holy Spirit is also there with you. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Mga kapatid, don't let your emotions take over. Sino dito ang mga hindi nag-church kapag nagbago ang emosyon? O, huwag niyong tignan yung katabi niyo. Di ba? Ang saya kahapon, Pastor, mag-church kami ng pamilya ko. Nag-away. Di ba? Nag-away. Nagbago yung emosyon, hindi na sumama. O, huwag niyong tignan yung katabi niyo. Di ba? Sino dito, mga kapatid, ang nagpipray kahit na anuman ang emosyon nila, masaya man or hindi, magsabi na amen? Amen. Praise God. Kailangan natin gawin yun. Nagbago man tayo, ang Diyos hindi po nagbago para sa atin. So don't let your emotions take over. Lalo na kung ang tagal-tagal na nating nagsasuffer, lalo na yung mga generational suffering, don't let your emotions change your perspective regarding God. Yung tipong problema pa ng mga ninuno mo, tinitignan mo kasi sabi mo, Pastor, hindi ko naman kasalanan yan bakit dinadala ko ngayon? Pastor, kasalanan ng tatay ko. Pastor, kasalanan ng magulang ko, kasalanan ng ganyan. Pastor, ayoko na mag-church. Ayoko na magsimba. Ayoko na lumapit sa Diyos. Don't let your emotions take over, mga kapatid. Alam nyo, there are battles na hindi naman talaga tayo yung nagsimula. Tama ba, mga kapatid? Nadadamay lang tayo minsan. Minsan yung mga battles na pinasa lang sa atin. Halimbawa, yung battle na attitude ng pagiging magagalitin. Hindi ka naman talaga magagalitin, pero namana mo sa magulang mo. Nakikita mo kasi palagi, magagalitin si daddy, magagalitin si mommy, so nagiging magagalitin na rin tuloy ako. Ang hirap tuloy overcome, Pastor. Di ba? Di ba? Hindi mapagpasensya yung mga ninuno mo or kung sino pa man ang mga nasa paligid mo. Ikaw tuloy, hindi na rin mapagpasensya. Pastor, hindi ko naman to kasalanan, nadamay lang ako sa kanila. Alam nyo mga kapatid, hindi man tayo yung nagsimula ng battle sa buhay natin. Let's remember that the Lord can break every chain. Amen? Amen? Jesus can break every chain. When you depend on God, He breaks every bandage. Ano yung mga nabibreak na bandage ng Diyos? Ang Diyos nabibreak ang bandage of depression. Maybe some of you here, nade-depress na ng mga nakaraan. Kasi isang buong linggong walang pasok. Tapos ilan sa atin dito, masaya kasi walang pasok pero sumasahod. Pero ilan sa atin dito pumapasok kahit sobrang bagyo.
'Di ba? Kahit malakas ang ulan, nade-depress kasi instead na pumasok ng fresh, pumasok ng parang isda kasi lumangoy na sa baha. 'Di ba? So ilan sa atin dito talagang nade-depress sa mga situation na meron tayo, and some of us here, mga kapatid, merong bandage of addiction. 'Di ba? Marami 'yon. Ano yung mga bandage of addiction na meron tayo? Addiction in pornography, or addiction in using drugs, addiction in anything na sa tingin natin, mga vices. Mga kapatid, lahat yan pwedeng baliin ng Diyos. Lahat yan pwedeng putulin ng Diyos. Kailangan mo lang mag-depend sa Kanya. Kailangan mo lang sabihin ng Lord, mahina talaga yung katawan ko, Lord, dito eh. Kailangan mo akong tulungan dito, Lord. Di ba? Alam niyo ba, even the generational na curses like poverty. Poverty, buong buhay na, ninuno ko, naghihirap na, talagang wala na makain. Hanggang ngayon, wala pa rin ako makain. Alam nyo, pwedeng baliin yan ng Diyos at ibigay sa iyo yung mga blessings na pwede mong maranasan. Amen? Amen. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay naghihirap at nasasaktan. Gusto niyang tulungan ka. God can end it when you depend on Him. When you start depending on God, the battles that started in your generation will not end you. It ends with you. Ulitin ko. When you start depending on God, the battles that started in your generation will not end you. It will end with you. It ends with you. Matatapos na sa'yo. Amen? Ano yung mga generational curses na sa tingin mo pwede mong mamana? Sakit? Pwede mong mamana yan. Ano pa pwede mong mamana from the past? Cheating? Ano pa pwede mong mamana from the past? Kung ano-ano, lahat yan pwedeng matapos sa'yo. Magsabi nga ng amen. Pakisabi sa katabi mo, matatapos na yan sa'yo. Alam niyo po, Jesus is not just a Savior. He is a cycle breaker. He is a cycle breaker. Yun po ang maganda sa Panginoon natin. There is a power in the name of Jesus. Alam niyo, nakakatuwa ang Panginoon, yung pangalan pa lang niya, nanginginig na ang mga demonyo. Pangalan pa lang niya, natatakot na ang mga demonyo. Tapos ikaw pa kaya na anak ng Diyos, sinabi ang pangalan ni Jesus, hindi ka natatakot? Kapatid, kailangan nating matakot sa Diyos. Why? Because in the name of Jesus, every generational curse will end. Amen? Amen, mga kapatid. So right now, pwedeng kayo ay nakakaramdam na trap kayo sa isang sitwasyon na para bang may pattern, or right now, kayo ay nasa isang sitwasyon na masyado na kayong confused at gusto niyo nang baliin. Mga kapatid, surrender it to Jesus. Stay weak in the presence of our Lord and let the Holy Spirit be strong. So that's number one, mga kapatid. So, waiting while God is working, stay weak and let the Holy Spirit be strong. And number two, mga kapatid, is while waiting, while God is working, is to stay pure. What does it mean? What does it mean, mga kapatid, to stay pure? Basahin natin ang verse 27. Ayan natin. And He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. Tignan niyo itong verse na to. Ang ganda ng verse natin. Sabi diyan, yung kung sino man daw ang nagsisearch sa heart ng isang tao, or kung sino pa man, alam niya kung ano ang nasa isip nila at alam niya kung ano ang nasa puso nila. At alam niya, mga kapatid, kung paano sila babaguhin. Because He intercedes for the saints according to the will of God. Naniniwala ba kayo that God is working on you before He works through you? Ano ibig sabihin nun? Alam niyo ang Panginoon natin, bago Kanya gamitin, babaguhin Niya muna ang karakter mo. Naniniwala kayo doon? Bago kayo, mga kapatid, makapag-share ng word ng Lord in your family, or bago malaman ng family mo na kayo ay tunay ng nagbago, is babaguhin ka muna ng Diyos deep inside of you. Ulitin ko God is working on you before He works through you. And Jesus is interceding for you. Imagine nyo, Diyos, nag-i-intercede para sa'yo. Alam niyo yung interceding, nangyayari yan dito sa ating church. Kumbaga, may mga grupo ng mga prayer team na nagpe-pray for someone or for the group of people for protection, for guidance, and etc. And even right now, may mga nag-i-intercede for the Word of God.
Ganun po ang interceding eh. Ganun po ang ginagawa ng Diyos ni Jesus sa atin. He is interceding for you. Why? For you to be pure and for you to be set apart. Magtaka ka kapag feeling mo parang hindi ka nagbabago, baka hindi ka para kay Jesus. Baka wala ka pa kay Jesus. Or baka wala pa si Jesus para sa'yo. Di ba? Alam nyo, kapag tayo ay dumadaan sa mga mapapait na buhay, at tayo ay dumadaan sa mga pagbabago sa ating buhay, maaaring ang Diyos ay tinatransform ka according dun sa kanyang kalooban. Nag-i-intercede siya para sa'yo. Alam niyo ang Panginoon natin, kapag siya ay nagbago sa isang tao, meron po siyang mga bagay na ipapagawa sa kanya. Kapag ang isang tao binago niya, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang yun para sa kanya. Gusto niya yung pagbabagong yun, magamit at makita ng ibang tao. Katulad na lamang po mga kapatid ng isang testimony na narinig ko sa isang kapatiran from Batangas. Ang sabi niya, dati daw siyang talagang manginginom. Kumbaga, dadaan lang daw siya doon sa kanilang lugar. Dadaan lang siya doon sa eskinita nila. Tapos, isang sit-sit lang sa kanya. Sasabihin sa kanya, psst, psst. Alam niya na yon, inuman na. So, dahil isang sit-sit lang sa kanya, alam niya lang inuman na, talagang lumalapit daw siya. Alam niyo, dumating daw sa time, nung siya ay nagkasakit dahil sa pag-inom, nung siya ay nagkasakit dahil sa mga bagay na ginagawa niya, tumigil daw siya sa pag-inom. At siya ay nagbago dahil kay Jesus. At nung dumating ang time na siya ay gumaling na, at dumaan siya muli dun sa mga nagsisitsit sa kanya, alam niyo, nung sinitsit siya ulit, sabi sa kanya, psst, psst. Sabi niya, ano yun? Hindi na ako nainom eh. Ano yun? Hindi na ako basta-basta hindi ko na need yan kasi ako, sa health ko rin and at the same time, ako ay binago na ng Diyos. Alam nyo, nung time na sinabi niya yon, nagkaroon daw ng panibagong perspective sa kanya yung mga taong yon. Dahil paulit-ulit siyang niyayaya at paulit-ulit na siyang tumatanggi, yung mga taong yon, unti-unting nakakilala rin sa Diyos. Alam nyo, when the Lord transform you, when the Lord, mga kapatid, purifies you and set you apart sa mga bagay na makamundo, hindi lang yun para sa'yo. And sometimes, mga kapatid, gagamitin din yung sitwasyon mo para mabago rin ang ibang tao. So wag tayong malungkot. Pastor, nalulungkot ako kasi nahiwalay na ako sa mga kaibigan ko na ganito ang ginagawa, na hindi maganda. Umiwalay na ako kasi alam kong hindi yun gusto ng Diyos. Nakakalungkot kasi nawala sila sa paligid natin, pero and at the same time, maging masaya tayo kasi masaya ang Diyos na ikaw ay nababago na. Amen po ba? Masaya pa kayo na kayo ay binabago na ng Diyos. Magsabi ng amen? Mga kapatid, the Lord is sanctifying you. When we say sanctifying, it means setting you apart. Diba? Binabago Kanya. Anong pinagkaiba natin sa mundo kung tayo mismo is nakikipag-conform sa kanila? We are Christians, but we are still doing the things na ginagawa rin ng mundo. We are Christians, we are saying that we are Christians and we are shouting it, but we are still doing the things na sa tingin natin ginagawa pa rin ng mundo. Anong pinagkaiba natin? Kapatid, we need to stay pure while waiting for when God is working. Because as God is working on us, mga kapatid, we must stay surrendered to His process of sanctification. Ulitin ko, as God is working on us, we must stay pure and we must stay surrendered to His process of sanctification. Alam niyo po, sa oras na tayo ay sineset apart ng Diyos, akala natin ang Diyos lang ang kumikilos. Alam niyo ba, even Satan is moving. Alam niyo ba, kahit si Satanas kumikilos na, even ngayon, naniniwala ako si Satanas may mga nilalagay sa isip niyo. Naniniwala ako si Satanas may mga nilalagay dyan sa utak niyo at sasabihin sa inyo na ang tagal naman mag-preach ni Pastor, gutom na ako. Gusto ko na kumain sa SM. Ang tagal naman Pastor, gusto ko nang matulog. Sino dito tulog na? Pakitingnan niya yung katabi niyo kung tulog na. Ayan, wala pa namang tulog. Okay? Alam niyo, praise God. Dumating ang buong linggo na bagyo, walang pasok. For sure, lahat kayo nakatulog ng maayos. Amen? Amen. Maganda rin pala, no? May maganda rin pala madudulot para pagdating ng Sunday, hindi aantukin. So, alam niyo mga kapatid, there are times na since the Lord is sanctifying us and purifying us, the enemy is still working. Tinitempt niya po tayo, dinidistract niya tayo, dinidiscourage niya tayo, and inihila niya tayo paalis papunta sa Diyos.
Alam nyo, kailangan natin maging vigilant. Akala natin yung pagiging malayo na natin sa Diyos ngayon, cause lang yon ng mga pag-iwas natin sa mga churchmate natin na ayaw nating makita. It's not just that, mga kapatid. Maaring ikaw ay hinila ng kaaway, diniscourage ka na huwag ka nang pumunta ng church or huwag ka na magbasa ng Bible para hindi ka na maging malapit sa Kanya at hindi ka na magbago. Or kala natin, yung mga desisyon natin na maging busy-busyhan kahit Sunday, tapos hindi na tayo nakakapagbasa ng Biblia or nakakakinig ng salita ng Diyos, yung pala, hinihila ka na rin at dinidiscourage ka na ng kaaway. Kapatid, kailangan natin maging vigilant katulad ni Joseph. Kilala po ba natin si Joseph? Sino si Joseph? Siya ba yung kasama ni Eva? Joke lang. So, si Joseph, mga kapatid, is si Joseph the dreamer. So, kilala natin si Joseph, di ba? Katulad ni Joseph, he was given a dream. Binigyan po siya ng panaginip ng Diyos that he will be in this position, mataas na posisyon, na mararating niya sa kanyang buhay at maganda at blessings para sa kanya. But before he will receive it, mga kapatid, kailangan niya munang dumaan sa proseso. Ano nangyari sa kanya? Siya ay nakulong, siya ay natukso rin. At alam niyo ba kung paano siya tinukso? He was also tempted. Sino nag-tempt sa kanya? Yung asawa ni Potiphar. Tinukso siya. Imagine, mga kapatid, si Joseph na nakulong, tinapon ng mga kapatid, tapos tinukso pa, anong mararamdaman mo? Di ba, mararamdaman mo, parang ayaw mo na, feeling mo walang magandang mangyayari sa'yo, so mag-give in ka na lang, kasi alam mong maganda rin naman to yung tuksong to Pero anong ginawa niya? Anong response niya? He stayed pure. Nanatili siyang pure because he knows that God has a wonderful plan for him. He stay away from temptation. Mga kapatid, umalis siya sa temptation ng pagtitempt sa kanya ng asawa ni Potiphar. Alam nyo, same thing with us. Stay away from temptation. Paano kapag dumadating ang temptation para sa inyo? Tanong ko lang pag dumadating ang temptation sa inyo, paano kayo nagre-response? Paano? Nakikipaglaban ba kayo? Nakikipag-battle ba kayo? Kinakalaban nyo ba? Sa tingin nyo ba mananalo kayo sa temptation? No. Hindi tayo mananalo. Don't flirt with what you're trying to flee. Run away from it. Huwag tayong makipaglandian sa temptasyon. Umalis ka, tumakbo ka. Sa tingin mo may gusto sa'yo kahit may asawa ka na, tumakbo ka na. Sa tingin mo, yung pag-i-scroll mo tapos may lumabas ng unti, huwag mo nang balikan. Mga kapatid, kasi teka lang, may nakalimutan akong balikan. Yun pala, gusto lang makita ulit. Huwag mo nang balikan, huwag mong paglaruan. Sa tingin mo, yung mga dumating sa yung pera tapos hindi naman pala maganda, huwag mo nang subuking kunin, ibalik mo na. Huwag mong paglaruan ang temptation. You know why? Kasi yan ang magiging dahilan para tayo ay bumagsak. Alam niyo po, mga kapatid, isa sa mga tactic ng kaaway is tutuksuin ka in many ways. Like for example, tutuksuin kang mag-shortcut. Mag-shortcut. Halimbawa, yung kay Potiphar. Sinabi nung asawa ni Potiphar kay Joseph, siguro maaaring ganito sinabi niya, hindi man natin alam yung 100% conversation nila, pero maaaring ganito yung sinabi. Siguro sabi ganito, just sleep with me. Tabihan mo lang ako sa pagtulog kahit isang gabi. Magiging backer mo ako dito sa palace. Magiging backer mo ako para bigyan kita ng mataas na posisyon. Bakit na sinabi yun? Mataas ang posisyon ni Potiphar, mga kapatid. At pwede niya sabihin, magiging backer mo ako, akong bahala sa'yo. Ano ako, ano ba tawag doon? Fixer. Fixer mo ako. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita. Binibigyan siya ng shortcut. Alam niyo, maraming shortcut sa atin. Sa pamilya mo, maaaring ang shortcut mo to provide for them, maaaring hindi magagandang bagay, shortcut yon. Gagawin mo ba or hindi? Maaaring may shortcut sa trabaho, pwede mong dayain yung time mo, pagpasok or pag-uwi, shortcut yon. Gagawin mo ba or hindi? Maaaring shortcut sa school na hindi ka nakapag-aral dahil gusto mong pumasa, mangungopia ka na lang, shortcut yon. Are we going to do it or not? Mga kapatid, huwag tayong magpahulog sa temptation na meron po si Satan. Ganyan po talaga ang demonyo, mga kapatid. Sa gitna ng paghihirap natin, bibigyan ka niya or lalatagan ka niya at i-convince ka niya na sasabihin sa'yo, better to, faster to, maganda tong solusyon, tutulungan kita.
Alam niyo po mga kapatid, sa generation natin ngayon, ang holiness, ang separation or sanctification, madalas nakikita na yan as KJ ng mga tao. At nakikita na yan as something na sobrang stricto na ginagawa ng mga Kristiyano. But the truth is, ito po ang utos ng Diyos. Ito po ang utos ni Jesus. At as God is holy, we must be holy. Kailangan nating maging holy in His presence. Does it mean we need to be perfect? Does it mean hindi tayo magkakamali na in the future? Possible na magkamali tayo. Pero we are trying our best to be holy in the presence of our Lord. Because you know why? When we are tempted, the Lord is faithful to give you an escape. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tignan niyo to. No temptation has overtaken you, except what is common to mankind. When God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Alam niyo, magandang example dito, isa sa mga narinig ko from kapatiran. Sabi niya, Pastor, alam mo ba, habang ako ay nag-iisa sa sala, tapos ako ay nakahiga, tapos nanonood lang ako sa cellphone ko, nanonood lang ako niyan, Pastor, tapos may bigla nag-pop up. Hindi maganda yun, Pastor. Nag-pop up yung hindi magandang site. Tapos, Pastor, yung mind ko nagtalo. And dahil nagtalo yung mind ko, gusto ko siyang panoorin, Pastor. Ikiklik ko na, Pastor. Tapos biglang may kumatok, Pastor. Ang sabi, Shopee po, Shopee. Alam niyo po, mga kapatid, yung mga ganong pagkakataon, that is an escape from the Lord. Akala natin, it's just a normal thing, biglaan lang, but the truth is, kailangan nating maging aware na baka meron palang escape si Lord, kailangan kong mag-response dito para makatakas sa ganitong sitwasyon. Alam niyo po mga kapatid, grace isn't just freedom from sin. It's a power to run away from it. Ulitin ko, grace is not just freedom from sin, it's power to run away from it. Akala natin grace is just freedom from sin, but the truth is, binigyan ka rin ng grace ng Lord para tumakbo. Kailangan mong takbuhan. Kailangan mong alisan. Don't flirt with temptation and call it evangelism. O, di ba? Evangeliligaw. Di ba? Evangeliligaw. Alam niyo po, si Joseph didn't try to convert Potiphar's wife. Tumakbo siya. Lumabas siya ng bahay. Umalis siya. God doesn't just want obedience, He wants purity. Gusto ng Diyos ang purity from us. And purity is not about earning God's approval. It's about aligning your heart with His purpose. Ina-align natin yung heart natin sa purpose ng Diyos sa atin. Because before God works through you, He always works in you. Bago kanya gamitin, talagang ipupuro niya muna ang puso mo at ang iyong espiritu. Mga kapatid, sa umagang ito, kung sa tingin mo ikaw ay tempted in any sins na kinakaharap mo ngayon, or sa tingin mo, na-fall ka na ng maraming beses at paulit-ulit at feeling mo hindi mo na kayang lumangoy papataas at tumayo. Kapatid, there's still grace. There is still grace for you to run away from it. So stay pure. Gising pa kayo? Magsabi nga ng amen? Amen. Number 3, mga kapatid. While waiting, while God is working, stay faithful. Ulitin ko. Stay faithful. Manatiling tapat. Basahin ko muna ang Romans chapter 8 verse 28. And we know that God causes all things to work together for good. Lahat ng pinagdadaanan mo nangyayari because God is working all things to work together for good. To those who love God, to those who are called according to His purpose. So what does it mean? Alam nyo, ano man ang kinakaharap natin ngayon? Tempted ka man, nahirapan ka man umalis sa isang sitwasyon, maganda man or hindi, kapatid, stay faithful even when it hurts. Nananatili ka bang tapat kahit nasasaktan? Sa mag-partner or mag-asawa, are you still faithful with your spouse even though sometimes nasasaktan ka ng asawa mo? Verbally, nang hindi sinasadya. Or physically nang hindi sinasadya, are you still faithful to Him? Ayoko na sa Kanya. Grabe magsalita. Ayoko na. Faithful ka pa rin ba sa Kanya? Alam niyo mga kapatid, ano man ang kinakaharap mo ngayon, naniniwala ako,
hindi ko man kayang tulungan kayong lahat sa bawat kinalalagyan nyo ngayon. Naniniwala ako na nasasaktan ka man ngayon or hindi, basta't ikaw ay nananatiling tapat sa Diyos, hindi niya hahayaan ang anak niya. Amen po ba? Hindi niya hahayaan ang anak niya. Sa lahat ng bagay. So, masaya ka? Hindi ka niya hahayaan ng Diyos dyan. Maganda ang buhay niyo bilang pamilya, hindi ka niya hahayaan dyan. Nakaranas ka ng betrayal, hindi ka niya hahayaan dyan. Nakaranas ka ng heartbreak, hindi ka hahayaan dyan ng Diyos. Nakaranas ka ng false accusation, hindi ka hahayaan dyan ng Diyos. May sakit ka ngayon, hindi ka hahayaan ng Diyos dyan. Ikaw ang ngayon, mga kapatid, dapang-dapa na sa mga nangyayari sa'yo, hindi ka hahayaan ng Diyos dyan. Ano man ang sitwasyon mo, continue to serve the Lord. Continue to be faithful to the Lord. Pastor, when we serve the Lord, does it mean kailangan kong maging servant in the church? Alam niyo po, we are servant of the Lord in many ways. We can be faithful for the Lord in many ways. Sa school, magiging faithful ka dyan sa Diyos. You can serve the Lord there. You can be faithful sa Panginoon sa trabaho mo. You can be faithful sa Panginoon sa pamilya mo. You can be faithful sa Panginoon kahit walang nakakakita. You can be faithful to the Lord in many ways, mga kapatid. Sabi nila, mga kapatid, how can I serve, Pastor? Pastor, wala nga akong something sa akin eh. Pastor, di ba nga sabi, I cannot give what I do not have, Pastor. Actually, paniniwala ko rin noon na you cannot give what you do not have. Pero alam niyo po ba, hindi pala yan biblical. According to the Bible, mga kapatid, you don't give what you have, but you will give what God gives you. Amen? Amen. You don't give what you have, you give what God gives you. Anong binigay sa iyo ng Diyos? Kaligtasan. Anong binigay sa iyo ng Diyos? Pagpapatawad. Anong binigay sa iyo ng Diyos? Pagmamahal. Anong binigay sa iyo ng Diyos, mga kapatid? Pagpapasensya. Anong binigay sa iyo ng Diyos, mga kapatid? Alam niyo po ba, pwede nating ibigay din yon sa ating kapwa. Pwede nating ibigay sa bawat tao. And by that, we can serve the Lord. Alam niyo po ba si Joseph, hindi niya po hinintay na ma-promote siya para lang mag-serve. Alam niyo po si Joseph, siya po ay na-accuse falsely. Sinabi na siya daw, mga kapatid, ay mayabang kasi tatayo siya at sasamba sa kanya yung mga kapatid niya, yuyuko sa kanya. Tapos si asawa ni Potiphar, ni-rape daw siya pero hindi naman talaga ni-rape. Di ba? He was falsely accused. Hindi kagad siya na-promote, mga kapatid. Marami siyang pinagdaanan pero he continued serving the Lord. He continued to be faithful sa Panginoon. Bakit? Because that is what is, kasi yun lang ang meron siya. Yun ang meron siya na pwede niyang ibigay sa Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa. Kasi merong kwento sa Bible na isang character na walang-wala naman siya neto. Pero pinagpipray niya yung tao na magkaroon nito. Walang-wala siya neto, pero ibang tao, inaas niya si Lord na ibigay dito. Or yung binibigay niya, yung ganitong prayer. Kilala niyo si Abraham. Di ba si Abraham, mga kapatid, siya po ay hindi kagad nagkaroon ng anak. Alam po natin yan. Tama po, di ba? Sino nakakilala na kay Abraham? Magsabi ng amen. Pastor, si Abraham, yung nagtitinda ng tao sa baba. Nakita ko sa tao sa baba. Hindi, joke lang. Mga kapatid, si Abraham, wala siyang anak before. Matagal sila bago nagkaanak. Matanda na sila ni Sarah bago nagkaanak. Pero alam niyo po ba, bago pa mangyari na sila ay bigyan ng anak ng Diyos, nung time na nalaman nila na barren si Sarah, si Abraham nagpipray na sa mga tao na barren upang magkaanak. Wala siyang anak, barren din ang asawa niya. Pero bakit binibigay niyang bakit pag nagpipray niya ang ibang tao na barren na magkaanak, siya mismo wala? Why? Because he knows that the Lord can give what he do not have. Wala siya nito, pero ang Diyos meron nito, pwede niyang ibigay ito sa kanila. At alam niyo kung ano nangyari? Kung gusto niyong tignan, pwede niyong tignan to sa Genesis chapter 20, verses 17 to 18. Sabi doon, mga kapatid, Abraham prayed for Abimelech's household. And God healed Abimelech, his wife, and his
female servants so they could have children. Imagine that. Nagkaanak sila, tapos ikaw walang anak. Di ba? Nagpipray ka na magkaanak sila, tapos ikaw nagpipray matagal na wala ka pa rin anak. Tapos sila nagkaanak na nauna, ano mararamdaman mo? Minsan may narinig ako, Pastor, bakit naman ganun? Kung sino pa hindi deserving na magkaanak, sila pa yung nagkaanak. Akong matagal nang nananalangin na magkaanak, hindi ako magkaanak. Pero alam nyo nangyari, dahil siya ay faithful sa Panginoon, dahil siya ay nagsiserve sa Panginoon, tinugon din ng Lord yung promise sa kanya. In Genesis chapter 21, verse 1, mga kapatid, the Lord visited Sarah at sinabi kay Sarah, magkakaanak ka as I promise. So ano yung promise sa iyo ng Diyos? Na hanggang ngayon hindi mo pa nare-receive pero ang ibang tao na-receive na. Kapatid, don't stop serving the Lord. Be faithful. Because there will come a time na yung pangako niya sa'yo, tutuparin niya rin para sa'yo. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Alam niyo po ba, nung kami po ay umattend ng isang conference, don't worry, malapit tayo matapos. Alam niyo po ba, nung kami po ay umattend ng conference ng, I think, Come Holy Spirit, yata yung title nun, may speaker po na si Pastor Vlad Savchuk. Kilala niyo ba si Pastor Vlad Savchuk? Yung, siya po ay evangelist from the other country, pero nasa Amerika siya ngayon, nandun po ang church nila. Siya po, mga kapatid, at ang kanyang asawa ay diagnosed ng infertility issues. So may issue po sa kanilang infertility. Ibig sabihin, hindi sila magkaanak. Nagpipray sila sa ibang tao na magkaanak. At nagkakaanak, mga kapatid. Nagkakaanak yung pinagpray nila 1 year ago, nagkaanak. Yung 6 months ago, pinagpray nila, nagkakaanak. Then one time, may nagtanong sa kanila, Pastor, kailan kayo magkakaanak? Alam niyo, sabi nila, hinanda na ng Diyos yan. Alam niyo po ba, mga kapatid, kahit sinabi ng doktor sa kanila na hindi sila magkakaanak, dahil faithful sila sa pagsiserve kay Lord, dahil sila ay patuloy lang anuman ang sitwasyon nila, dumating ang time, after 14 years, nagkaanak po sila. Dineclare na po ng doktor na barren yung asawa niya at siya. Barren. In Tagalog, baog. Yun po ang Tagalog nun. Pero hindi sila naniwala sa doktor. Naniwala sila sa promise ng Diyos. After 14 years, meron na silang anak ngayon. And I think pangalan nun, hindi ko lang sure, you can search for it, baka mali ako. Ang naalala kong pangalan niya, I think pangalan nun is Isaac. Why? Bakit nangyari yun? Kasi naging faithful sila. Nag-serve sila kay Lord. Habang hinihintay ang mga magagandang bagay na gagawin sa kanila ng Diyos. Alam niyo po, when you don't have something, continue serving. Because God will give you the best thing. Amen? Amen. God will give you the best thing sa buhay mo. Serve your way through the pain. Hindi ka masaya sa church, iba ang nararamdaman mo, mag-serve ka pa rin. Hindi ka masaya tuwing pupunta ka lang Sunday, pumunta ka pa rin. Hindi ka masaya kapag nagpipray ka tuwing umaga, mag-pray ka pa rin. Hindi ka masaya at hindi mo naiintindihan ang binabasa mo sa Biblia, magbasa ka pa rin. Serve while you are in pain. Because the Lord is faithful at gagawin niya kung ano man ang mga pinangako niya para sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, naiintindihan ko na mahirap maglingkod pag nasasaktan ka. Naiintindihan ko yun. Kasi dumating din po kami sa time mga kapatid, nung hindi natuloy yung unang pagbubuntis ng asawa ko, sa anak namin, nasaktan kami. Nasaktan din kami. Pero the Lord is clear sa sinabi sa amin na don't stop serving even when you are in pain. Don't stop serving the Lord. Because pain is not an excuse to stop serving. It's a stage or it's a place where your character is proven. Makikita po sa pain kung anong klaseng character ang meron tayo. It will show if you are faithful or not. So kapag dumating ang pain, be faithful sa Panginoon. If you cannot be faithful when it hurts, how can you be faithful when it's good? Katulad ni Jesus, mga kapatid, siya ay nasasaktan pero nagsiserve pa rin siya. Siya ay pinako sa krus pero ang inisip niya ang mga tao na iligtas. Nagsiserve pa rin siya. So if you are in pain, if in your pain you still serve, mga kapatid, you are also growing. So choose. Choose to serve the Lord even when you're in pain. If it's not good, yung mga nararanasan nyo, maybe
God's not yet done. Hindi maayos ang sitwasyon mo? If it's not good, maybe God's not done. Maybe hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. Marami pang babaguhin sa iyo ang Diyos. Stop judging your life based on a bad day. Stop judging your life based on one bad day. One bitter ingredient. Stop judging what God is doing based on one ingredient of life. God is working all things together for good. The promise has a date. It's a heaven calendar. Mga kapatid, don't give up. Don't grow bitter. Don't stop loving God. Be faithful even when it hurts. Choose power over pity. So while God is working, mga kapatid, as we end, stay weak in yourself. So you can stay strong in Him. Stay pure. Because what God is doing in you is more important than He will do through you. And stay faithful even when life doesn't make sense. Continue to serve God. Continue to trust Him because I know all things works together for good. Pakisabi nga sa katabi mo, all things works together for good. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa inyo. Tunay, Panginoon, na ang inyong mga pangako ay inyong tutuparin ayon sa inyong panahon at ayon sa inyong kalooban. Lord, maraming salamat dahil though, Lord, may mga mapapait kaming sitwasyon, may mga maaalat kaming sitwasyon, may mga matatamis kaming sitwasyon na sa buhay po namin at maayos at magaganda, Lord, patuloy kayong hindi nagbago at hindi nagkulang. Kaya Lord, as we end this word from you, Panginoon, as we end, Panginoon, sa amin pong pag-uusap patungkol sa inyong salita, dalangin namin na ito po ay tumanim sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ang banal mong Espiritu ay patuloy na mag-transform sa bawat isa. Nawa, ang banal mong Espiritu ay patuloy na magbigay ng kapangyarihan sa amin na kami po, Panginoon, ay makakalaya sa mga bagay na nakatali sa amin. Kami po ay makakalaya sa mga bagay na hindi namin kayang mabitawan. At kami po, Panginoon, ay makakalaya sa mga bagay na hindi namin basta-basta maiwan. Kaya, Lord, sa umagang ito, as we come to you, Panginoon, as we bow down sa inyo, dalangin namin, O Lord God, na patuloy niyong palakasin ang banal mong Espiritu sa amin. Nawa, Panginoon, ang flesh namin ay mahina at ang Espiritu namin, Panginoon, ay mas malakas upang kami po, Panginoon, ay mas makapagsilbi sa inyo at mas makapaglakbay pa sa buhay namin ito na naaayon sa inyong kalooban. At nawa, Panginoon, sa mga oras na dumarating ang tukso, ibigyan mo po kami ng Espiritu na maging puro, Panginoon, na maging pure sa mga oras na mga pagkakataon na hindi po okay ang sitwasyon. And also, Lord God, I pray na kayo po ang patuloy na magbigay sa puso namin that whatever we do, that whatever we have, that whatever situation we are in, Panginoon, we will stay faithful sa inyo. Salamat po, Panginoon naming Diyos. We offer this morning to you and I offer, Panginoon, every hearts to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.